Steven, saan ka pupunta? Tanong ng kaklase niya. Lumingon naman si Steven dito. Sa SPED building, nandun ang kapatid ko. Wala kasi siya sa usual class niya. Kapag hapon, tuwing Monday and Friday, sa SPED class siya pumapasok kay Ma'am Gigi. May bingi ka nga pala na kapatid, no? Bahagya siyang natigilan sa sinabi ng kaklase niya. Totoo naman kasi, bingi ang kapatid niyang si Johan. Ang hindi niya lang gusto, sinasabi palagi yon sa tonong kakaiba o parang hindi bilong ang kanyang kapatid sa mundo. Hindi na siya muling nagsalita. Bago lang sila roon ni Johan sa school na yon. Marami pa naman siyang magiging kaibigan. Ayaw niya sa mga taong maliit ang tingin sa kapatid niyang si Johan. Nilabas ni Steven ang isa pang kapote na para kay Johan. Siya ang nagdadala nun dahil lagi na lang nakakalimutan ng kanyang kapatid. Pagkasuot ng sariling kapote, binuksan niya rin ang payong at umalis sa building nila. Nang makita siya ni Johan, napangiti agad ito at sumenyas ng kuya. Pangiti na rin si Stephen at sumenyas dito. Akala mo, hindi kita pupuntahan, no? Kau talaga, palagi mong iniiwan ng mga gamit mo. Ako tuloy ang pinagdadala ni Mama. Nagkamot ito at muling sumenyas sa kanya pagkatapos suotin ng kapote. Tara na kuya, baka naghihintay na si Papa sa labas. Sabi ni Mama, siya raw ang susundo sa atin, di ba? Lumabas na nga silang magkapatid. Maya-maya'y nakita na nila ang ama na si Edward. Katulad ng kapatid niyang si Johan, bingi rin ito simula ng ipanganak. Sa pamilya nila, sila lang ng mama niya ang nakakapagsalita. Gayunpaman, kahit ganoon, masaya ang kanilang pamilya at kailanman ay hindi nagkukulang ang kanilang ama. Masyadong malakas ang buhos ng ulan. Maya-maya tayo umalis. Anong gusto nyo? Gusto nyo bang kumain na muna tayo ng lugaw? Tanong ni Edward. Tumango agad sila ni Johan. Maya-maya'y nasa lugawan na sila. Ang papa nila ang pumili ng order pero si Steven ang nagsalita sa babae sa counter. 3 lugaw with egg daw po saka 2 tokwat baboy. Sabi ni Steven sa babae sa counter. Bahagya itong natawa at pinindot ang order. Kinabahan naman ako. Kanina pang senyas ng senyas ang tatay mo. Hindi ko alam kung anong order niya. Mabuti na lang, nandyan ka. Mabuti na lang, nandito ako. Ulit ni Steven at tiningnan ang kanyang ama at kapatid. Bukod sa mama nila ni Johan, si Steven ang boses ng papa niya at ng kanyang kapatid para kumonekta sa mundo. Para bang nagising na lang siya isang araw na isa na yon sa kanyang mabigat na responsibilidad. Tiningnan ng kanyang ama ang ulan bago tumingin sa kanya. Anak, anong tunog ng ulan? Sumenyas naman agad si Steven at inilapat ang mga daliri sa palad ng ama nang mabilis at sabay-sabay para maramdaman nito ang pagpatak. Papa, ang ulan, para pong libu-libong maliliit na paa na sabay-sabay tumatakbo sa bubong. Parang dinuduyan ng hangin ng paligid tapos bigla po parang may mga butil ng bigas na ibinuhos mula sa langit. Umawag naman ang bibig ni Edward at bakas ang pagkamangha. Bahagyang natigilan si Steven. Hindi niya alam ang pakiramdam nang hindi makarinig. Para kay Steven, malungkot yon, pero para sa ama nila ni Johan, hindi nila kailanman nakitang kakulangan ang maging bingi. Kapag sobrang lakas, Papa, parang galit po ang langit. Yung pakiramdam na parang may nagbabagsakang sako ng tubig. Hinampas ng palad ni Steven ang mesa. Marahan muna, tapos biglang malakas. Marahang hinawakan ni Steven ang pisngi ng ama. Pero minsan, Papa, tahimik lang siya. Parang niyayakap ka ng lamig at niyayaya kang matulog. Napangiti ang kanyang ama at kapatid. Napangiti din si Steven. Maaring may sarili silang mundo, pero sa mundong yon, nagkakaintindihan sila. Siya ang masigit na nakakaunawa sa mga ito. Pagkatapos kumain, dumaan muna sila sa bahay. Maya-maya'y pumunta na rin sila sa maliit na chicken restaurant ng kanyang mga magulang. Doon, tumutulong sila sa pagsiserve. Kapag walang customer masyado, sa kanila gagawin ni Johan ang assignments nila. Yun ang tanging kabuhayan nila na hindi nahuhusgahan ng papa niya. Araw-araw nila yung ginagawa at pagdating ng gabi, doon sila sabay-sabay na umuuwi. Ma, sabi ni Steven habang nagkukuskus ng sahig sa kusina ng kanilang chicken restaurant. Sagot nito nang hindi lumilingon.
Pwede po ba kitang tanungin? Nagtatanong ka na nga. Mabilis siyang sinulya pa ng ina, sabay ngiti sa kanya. Ano ba yon? Tumingin si Steven sa ama niyang nag-aayos ng mga lamesa at mga upuan sa labas. Bakit mo po pinakasalan si Papa? Tumigil ang kamay ng mama niya. Biglaan naman yan. Nagkibit balikat si Steven. Naisip ko lang po, ang ganda mo ma, maingay ka, mabilis ka magsalita, mahilig kang makapagkwentuhan. Si Papa hindi nga makapagsalita o makarinig. Tumawa ang kanyang ina. Akala mo ba ang kadaldalan ko ang dahilan para hindi ako ma-inlove sa kanya? Kinuskus naman ni Steven ang lababo gamit ang basahan. Ewan ko po, gusto ko lang po siguro maintindihan kasi hindi naman po lahat ng tao tanggap na bingi ang isang tao. Hindi mo pa po kasi kinuwento kung paano kayo nagkakilala. Unti-unting nawala ang ngiti ng kanyang ina. Napalitan niyo ng lambing, kinuha nito ang hose at binanlawan ng kawali, saka inilagay sa drying rack. Umupo ka muna, pahinga mo na yung mga kamay mo. Humila si Steven ng upuan malapit sa lababo. Una kong nakilala si Papa mo sa pinakamalalang araw ng buhay ko. Napaupo si Steven ng tuwid. 20 ako noon, bagong salta sa Maynila, galing Nueva Ecija. Masyadong tiwala sa sarili. Akala ko, kaya ko ang lahat. Napatingin ang kanyang ina sa kung saan. Para bang naroon pa rin ang alaala sa pagitan ng mga bakas ng mantika sa dingding. Katatapos lang ng shift ko sa mall, nagtitinda ako ng mumurahing pabango, 'di ba? Pauwi na ako, dumaan sa shortcut sa likod ng terminal. Bumaba ang boses niya. May lalaking bigla kong hinablot. Hinila ako sa madilim na eskinita. Sumigaw ako, nanlaban, kinagat ko pa nga. Nanggigigil ang kamao ni Steven. Grabe naman po yun ma. Pero walang tumulong. Pagpapatuloy niya. Hanggang sa dumating ang papa mo. Napangiti agad si Steven. Ganoon naman palagi ang kanyang ama. Laging dumarating kapag may kailangan ng tulong. Kahit sa kanila ni Johan, palagi rin itong mabilis sa pagsagip sa kanilang dalawa. Wala siyang ingay. Parang multo na bigla na lang lumitaw. Bahagyang natawa ang mama niya. Hindi ko alam na bingi siya nung una. Basta nakita ko lang isang matangkad na lalaki na bigla na lang nandoon. Parang multong puro kalamnan at kamao. Mahinang tumawa si Steven. Nagniningning ang mata ng kanyang ina sa alaala. Sinapak niya yung lalaki. Hinila ko papunta dun sa likod niya. Tinangkang lumaban ng lalaki pero si papa mo anak, pare siyang apoy. Tahimik pero hindi mapipigilan. Napalayas niya yung lalaki, sabi pa ng kanyang ina. Tapos humarap siya sa akin at nagsimulang mag-sign language. Wala akong naintindihan. Ang seryoso ng mukha niya. Akala ko galit siya sa akin. Muli siyang natawa at pinunasan ang kamay sa tuwalya. Umiiyak ako, nanginginig, nagsisisigaw tapos siya gumalaw lang ang kamay. Tinuro ako, ang langit, ang dibdib niya. Sabi ko, ano bang sinasabi mo? Tapos siya kung ano-ano yung sinisenyas. Hanggang sa ginawa niya yung bagay na nagpatahimik sa akin. Ano po yun? Tanong ni Steven. Hinawakan niyang mukha ko. Parehong kamay, dahan-dahan. Ganito oh. Pinatong ng kanyang ina ang mga kamay sa mukha niya. At ngumiti siya. Hindi malaki, maliit lang. Labas ang dimples tapos sinasabi, ligtas ka na. At kahit hindi siya nagsalita anak, parang narinig yun ang puso ko. Nabalot sila ng katahimikan. Napangiti si Steven sa kwento ng kanyang ina. Ganun pala nakilala ng kanyang mama ang papa nila ni Johan. Umuwi ako ang kasama siya ng gabing yon. Patuloy pa ng mama niya. Hindi ko pa nga siya tinanong kung anong pangalan niya hanggang makarating kami sa kanto. Basta sinisigurado niyang ayos ako. Paulit-ulit siyang tumuturo sa dibdib niya tapos sa akin. Later on, nalaman ko, ibig sabihin pala nun, kasama mo ko. Parang hinaplos ang puso ni Steven. At simula nun, palagi mo na po siyang nakita? Tumango naman ito. Dinadalhan ko siya ng pagkain. Tinanong ko kung saan siya nakatira. Nalaman kong sa bakery siya nagtatrabaho. Parang ako yata ang nandigaw sa papa mo.
Mahiyain kasi yang si Edward. Ako lang din ang naging girlfriend niya. Mahiyain siya. Akala niya hindi ko siya magugustuhan. Napanguso si Steven. Dahil bingi po siya? Dahil akala niya maboboring ako sa katahimikan niya. Hindi siya nakapag-aral. Senyas lang ang isinasagot niya sa akin o sulat sa notebook. Mabilis ako magsalita. Hindi niya agad mabasa ang labi ko. Kaya para hindi kami mahirapan, nag-aral din ako ng sign language. At alam mo anak, nakikinig siya gamit ang mata niya. Napapansin niya ang bawat galaw ng mukha ko, bawat simangot, bawat lungkot, lahat ng hindi napapansin ng iba. Dahan-dahang tumango si Steven. Kapag kausap ko siya, mabagal, tahimik pero totoo. Kapag hawak niya ang kamay ko, walang ibang ingay. Kapag tinitingnan niya ako, para akong nakikita talaga. Hindi ka po natakot? Tanong ni Steven. Sa ano? Sumagot naman siya agad. Nahuhusgahan ka po ng tao na magiging mahirap po ang buhay kapag si Papa. Munting tawa ang isinagot ng kanyang ina. Matagal na akong hinusgahan ng mga tao dahil maingay ako, dahil mag-isa akong lumuwas ng Maynila, dahil pasaway ako sa mga magulang ko at nag-asawa agad. Bakit ko pa sila iintindihin kung tungkol naman sa pagmamahal ang issue? Alam mo, ang papa mo ang kaisa-isang desisyon na hindi ko kailanman pinagsisihan. Kinagat ni Stephen ang labi. Halata sa kanyang ina na mahal nito ang papa nila ni Johan. Hindi naman yun maikakaila. Kahit si Steven, nakikita niya rin kung gaano ka-espesyal ang sariling ama. Anak, si papa niyo ang malaking bagay na dumating sa buhay ko. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Isang malaking katahimikan pero may dalang pagmamahal na nagpapalaki sa buhay na mayroon tayo. Magkasama naming itinayo ang chicken restaurant na to at kahit saang bagay, kahit hindi nakakarinig ang papa ninyo, palagi siyang maaasahan at mabuting asawa para sa akin. At saka pinapatawan niya ako kahit walang salita. Pareho silang natawa. Siguro may mga bagay nga na espesyal kay Edward na hindi makita ng ibang tao. Ang papa niya, hindi lang basta kakaiba, hindi lang mabuting asawa kundi ama sa kanila ni Johan. Lumipas ang mga buwan, lumipat sila sa bagong tahanan. Masaya sila ni Johan dahil kahit paano ay mas maganda yon kaysa sa luma nilang inuupahan noon. Kayo na ba ang titira dito? Tanong ng landlady sa kanila. Napatingin naman agad ang papa niya sa kanya. Nauna kasi sa restaurant ang kanyang ina, kaya sila munang mag-aama ang mag-aayos ng mga gamit sa bahay. Sumenya si Steven sa kanyang ama. Tinatanong niya kung tayo raw po bang titira rito. Umawang ang bibig ng kanyang ama at napangiti bago sumenyas. Sabihin mo na oo. Sabihin mo rin anak, salamat kasi nilinis na nilang bahay bago tayo lumipat. Sinabi naman ni Stephen ang gustong sabihin ng kanyang ama. Nagsimula na sila ni Johan sa pagbubuhat ng ilang gamit para dalhin sa loob. Kaso, may mga bagay na naririnig siya mula sa landlady. Okay na okay sa akin na dito kayo tumira. Mukhang tahimik naman kayo kasi bingi nga pati na yung anak mo. Hindi siguro kayo makakakanta sa video okay ano? Yun kasing ayaw ko, maingay. Natatawang sabi ng landlady. Nawala ang ngiti ni Steven. Hindi niya talaga gusto na may ibang taong parang ginagawang advantage sa sarili nila ang kapansanan ng kanyang ama at kapatid. Naiinis si Steven, nasasaktan para sa mga ito. Tumingin ang kanyang ama sa kanya. Anak, ano yung sinabi niya? Pinilit niyang umiti at sumenya sa kanyang ama. Masaya raw po siya na narito tayo. Mag-ingay raw po tayo ng mag-ingay. Tumawa naman ang papa niya. Ayaw niyang sirain ang ngiti ng kanyang ama. Kung boses si Steven ng mga ito, kasama na rin ang pagprotekta sa damdamin ng mga mahal niya sa buhay. Inayos na nila ang bahay. Maraming ilaw roon. Inayos yon ng kanyang ama para rito at para kay Johan. Ganoon kasi ang setup palagi ng bahay nila. Dahil hindi makarinig ng mga tunog, mga mata ang pinapagana para malaman ng mga ito ang nangyayari sa paligid kahit wala sila ng mama niya. Lumipas pa ang mga taon, nasa high school na si Steven. Hindi niya nakasama sa school si Johan, kaya kapag papasok at uuwi, siya na lang mag-isa.
Yun nga lang, palagi naman siyang biktima ng nangbubuli sa kanya. Sa likuran niya, umungol si Dado na mas matangkad at mukhang mas matanda. Ang kuripot mo! Isang sagot lang! Ayaw mo pang ipasilip! Hindi pinansin ni Steven ang kaklase niya. Alam niyang 2 beses nang sumubok si Dado na silipin ang papel niya habang nagsasagot. Pabulong pang nagtatanong ng, anong sagot sa number 4? Sa number 7? Sa number 16? Hindi siya tumugon, hindi dahil mayabang siya. Ayaw lang niyang madamay lalo pa at mahigpit ang teacher nila. Nag-aaral siya ng mabuti. Ayaw niya ng kahit anong gulo. Ayaw niyang mamroblema ang mga magulang niyang nakikita niyang medyo nahihirapan. Mahina kasi ang kita ng chicken restaurant nila ng panahong yon. Nang tumunog ang bell at nagsimula ng maglabasan ang mga estudyante, may kamay na biglang humawak sa braso niya. Oh, ang talino mo masyado ah! Singhal ni Dado kasama si Ram at June. Ayaw mo kaming tulungan? Kala mo kung sino ka ah! Tinangka ni Steven na kumawala. Wala akong sinasabi. Kung nag-aaral kayo ng mabuti, sana may nasagot kayo at hindi kayo aasa sa pangongopya lang. Sinundan siya ng mga ito palabas ng gate. At doon, nagsimula ang kalokohan ng mga ito sa kanya. Sa una, asaran lang. Hindi kayo aasa sa pangongopya lang. Panggagaya ni Dado sa sinabi niya kanina. Ang yabang-yabang mo, yung tatay at kapatid mo naman hindi makarinig. Hindi rin makapagsalita. Mga inutil naman ang pamilyang pinagmulan mo. Nagtawanan ang mga ito. Natigilan si Steven sa pagsasalita. Kahit anong iba tong salita sa kanya, wala siyang pakialam. Pero ang pagsalitaan ang kanyang ama at kapatid, mas malalim ang tama sa puso niya. Ibig sabihin, nasa lahi niyo palang pagiging bingi at pipe. O teka lang, baka hindi mo alam kung paano magsalita ha? Natatawang sabi ni Dado. Bigla na lang may humila ng backpack niya mula sa likod. Pagharap niya, nakita niyang hawak na yun ni Ram at tumatakbo papunta sa kanal sa likod ng sari-sari store. Wag! Wag yan! Sigaw ni Steven at humabol sa mga ito. Pero huli na, itinapon ni Ram sa kanal ang kanyang bag. Naging marumi na ang bag niya at basang-basa. Mabilis yung kinuha ni Steven, umaasa pa na baka maisalba niya ang mga nabasa ng mga gamit. Masaya ka na? Nakangising tanong ni June. Humarap si Steven at masamang tiningnan ng mga ito. Bakit niyo to ginagawa? Kasi akala mo, galing mo. Sagot ni Dado. Kasi perfect ka lagi. Kasi akala mo, mas magaling ka sa amin. Namula ang mukha ni Steven. Wala akong sinasabi. Ni hindi ko nga kayo kinakausap. Yun na nga. Ani Dado. Akala mo, yung katahimikan mo, mas mataas ka. Katulad ka lang naman ng tatay mo. At ng kapatid mong si... Ano ang pangalan ng maliit? Tahimik din yun, di ba? Johan ang pangalan niya. Sagot ni Steven. At oo, bingi siya. Ano naman ngayon? Mas mabaho pa sa kanilang mga ugali nyo. Doon na uminit ang gulo. Itinulak siya ni Dado. Tumawa si Ram, sabay tulak din mula sa likod. Natisod si Steven, kaya nahulog siya sa kanal at agad na nabasa at nagkaroon ng gasgas. Pero agad na nakabawi, tinulak din niya pabalik ang mga ito. Tumigil kayo! Sigaw ni Steven. Wala kayong karapatang pagtawanan ng pamilya ko. Mga wala kayong respeto. Sumugod si Steven, pero may kamay na biglang humila sa kanyang damit at pinigilan siyang tumuloy. Hindi na tumama ang mga kamao niya. Ang babata niyo pa, ang tatapang niyo na, sabi ng matandang lalaki na humila sa kanya. Agad namang tumakbo si Dado kasama ang mga kaibigan nito. Nanginginig pa rin si Steven sa galit. Gusto niyang humabol at sapakin ang mga ito, pero ang tanging niya lang nagawa ay ang umiyak. Uy, bata! Huwag mong hayaan ang sarili mo na lamunin ka ng galit mo, sabi ng matandang lalaki sa kanya. Nakikita ko na madalas ang mga yon. Mga salbahe talaga. Bukas magsumbong ka sa guidance dahil suki na ang mga yun doon. Titigilan ka nila. Halika, pumasok ka muna sa shop ko. Bakit ba ganyan ang itsura mo? Bahagya siyang kumalma at tumingin sa lumang music shop ng matanda. Nang umiti ito, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Pumasok sila sa loob, binigyan siya nito ng tuwalya at tinapatan ng electric fan para matuyo ang kanyang mga gamit. Ayusin mo ang sarili mo.
Siguradong malulungkot ang mga magulang mo kapag nakita kang ganyan. Saad nito. Habang nagpapatuyo si Steven, umupo sa sofa ang matanda at bahagyang tumugtog ng gitara. Mabagal ang galaw ng daliri na parang panalangin kaya natigilan siya. Tumigil sa pagtugtog ang matanda at iminulat ang isang mata. Tititig ka na lang ba dyan, iho? Maupo ka na. Nagulat naman si Steven. Wala po akong pera. Bulong niya. Tumawa naman ang matanda. Hindi ko naman sinabing bibili ka. Sabi ko magpatayo ka rito. Ako si Ocampo. Pwedeng Lolo Ocampo kung feeling close ka. Tumango si Steven. Ako po si Steven. Bakit ka ba inaasar ng mga yon? Tanong ni Lolo Ocampo habang inaayos ang string ng gitara. Huminga ng malalim si Steven. Gusto po nilang mangopya pero ayaw ko po silang pakopyahin. Napangiwi naman ito. Mga tama din pala ng mga bata. Pilit na tumawa si Steven. Pinagtawanan po nila yung tatay ko at kapatid ko. Pareho po kasi silang pipi at bingi. Tumaas naman ang mga kilay nito. Ganun ba? Tumango si Steven at namamaos na sumagot. Nagagalit po ako kapag may sinasabi ang ibang tao tungkol sa pamilya ko. Wala namang ginagawang masama ang tatay at kapatid ko. Sandali silang natahimik. Tapos nagpatuloy sa pagpitik ng gitara si Lolo Ocampo. Nakinig lang naman siya, namamangha sa musikang lumalabas sa gitarang hawak nito. Nagsalita muli ang matanda. Ibig sabihin, tahimik sa bahay ninyo. Walang musika. Napalunok si Steven. Meron naman po pero hindi madalas. Kami lang po ni Mamang nakakapagsalita at nakakarinig. Akala ko po dati tahimik lang ang buhay ko. Sa bahay puro kilos ng kamay. Walang tunog, walang sigaw, walang ingay. Tahimik lang at saka lang po nagkakaroon ng ingay kapag nagsasalita po kami ni Mama. Pero mas madalas po na gumamit ng mga kamay bilang sign language para po makasama sa usapan sina Papa at Johan. Hindi agad sumagot si Lolo Ocampo. Patuloy lang ito sa pagtugtog kaya mas lalo siyang namamangha. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang matanda. Alam mo, ang katahimikan, musika rin yan. Mas naririnig mo ang lahat pati sakit na hatid ng katahimikan. Muling nanikip ang dibdib ni Steven. Ayaw na sana niyang umiyak, kaso tumulo yun ang maalala na naman ang ginawa nila Dado at ng mga kaibigan nito. Pero patuloy ng matanda, ang strings ng gitara hindi tutunog kung walang hahawak. Tahimik ang gitara kapag walang tumutugtog. Minsan, kailangan hayaang patugtugin ang katahimikan mo. Sa pamilya mo, ikaw ang nagsisilbing musika sa katahimikang mayroon sila. Napatingin si Steven dito. Tumigil sa pagtugtog si Lolo Ocampo. Kumuha ito ng lumang gitara mula sa istante. Inabot niya yun kay Steven. Subukan mo. Umawang ang bibig niya. Pero hindi po ako marunong. Di tuturuan kita para matuto ka. Sagot ng matanda. Simulan mo sa isang nota. Hinawakan ni Steven ang gitara at alanganin pa. Mahaba ang leeg ng instrumentong yon, bahagya niyang ginaya ang ginawa ng matanda kaya natawa ito. Narinig mo yon? Tanong ni Lolo Ocampo. Tumango si Steven. Ikaw ang may gawa ng musika. Ikaw ang nagpapaingay sa mga bagay na tahimik sa mundong tahimik ng papa at ng kapatid mo. Sa'yo yan. Boses mo yan. Hindi mo kailangan ng perpektong salita. Hindi mo kailangang sumigaw. Pero wag mong hayaang agawin ng mundo ang tunog mo. Napatingin si Steven sa mga strings. Bahagya siyang napangiti. At sa unang pagkakataon, ang katahimikan na naging mabigat na sa kanyang dibdib ay gumaan ng kaunti. Simula ng araw na yon, babalik-balik na siya sa shop ni Lolo Ocampo. Tinuturuan siya nitong tumugtog ng gitara at alam niyang natututo siya sa magaling. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tanong ng kanyang ina isang araw habang kumakain sila. Sumenyas naman si Steven dahil nakikinig din ang kanyang ama. May kaibigan po ako, si Lolo Ocampo, na may-ari ng music shop. Tinuturuan niya po akong tumugtog ng gitara. Umawang ang bibig ng papa niya at napangiti.
Tumutugtog ka ng gitara? Marunong ka na ba? Kapag marunong ka na, mag-perform ka sa harap namin ha. Tumawa naman si Belinda na kanyang ina. Paano niyo maririnig yun ni Johan? Ikaw talaga. Napanguso naman si Edward. Makikinig kami gamit ang puso namin. Saka alam namin na magiging maganda kasi anak natin yun. Tumawang muli si Belinda at sumenyas. Eto talagang tatay nyo. Hindi nagsasalita pero ang drama palagi ng mga Ito talagang tatay nyo. Hindi nagsasalita pero ang drama palagi ng mga salita. Inasar ng kanyang ama si Belinda. Tawa tuloy sila ng tawa ni Johan. Masaya ang pamilya nila at kahit anong gawin nila, sinusuportahan ang isa't isa. Subalit paano kung ang minamahal niyang musika, sumira lang sa kaligayahang mayroon ang kanilang pamilya? Anak, may aasikasuhin kaming permit ng papa mo. Dito lang kayo ni Johan ha? Huwag mong iiwan ang kapatid mo. May sakit siya ngayon. Painumin mo siya ng gamot mamayang 4. Bilin ng kanyang inang si Belinda. Tumango naman siya. Opo. Pero may gagawin siya mamaya. Pupunta siya sa shop dahil yon ang araw na bibigyan siya ni Lolo Ocampo ng sarili niyang gitara. Nang makaalis ang mga magulang nila, binantayan niya ang lagnat ni Johan. Bumaba na ang lagnat nito, kaya okay na naman ang pakiramdam. Kaya naisip niyang umalis na muna. Johan, alis na muna ako ha. Babalik ako kaagad. Senyas ni Steven. Tumango naman ang kanyang kapatid. Habang naglalakad pa uwi, puno ng pananabik ang kanyang puso. Ipapakita niya kay Lolo Ocampo lahat ng natutunan niya. At doon magbabase ang matanda kung reregaluhan na siya ng sarili niyang gitara. Maaga ka ngayon, sabi ni Lolo Ocampo mula sa likod ng counter. Ngumiti si Steven. Siyempre po, excited na po ako kasi ngayon mo na po ako bibigyan ng sarili kong gitara. Sigurado ka bang makakapasa ka sa test ko? Magaling ka na ba? Tanong nito. Ibinigay na nga sa kanya ang gitara at nagsimula na siyang tumugtog. Nang una, akala niya ay hindi nagagalingan ang matanda. Pero nang umiti ito, inabot ang gitara sa kanya, walang paglagyan ng kagalakan ang kanyang puso. Maraming salamat po, masaya niyang sabi. Habang naglalakad pa uwi, sobrang saya ng puso ni Steven. Pero natigilan siya nang makitang maraming tao sa harap ng inuupahan nilang bahay. May mga bumbero at doon niya napagtantong tirahan nila ang nasusunog. Stephen! Malakas na sigaw ng mama niya. May isa pang bata sa loob. Anong wala? Pumasok ang asawa ko ron. Kilala niyang sigaw na yon. Mama! Nahulog ang gitara sa kalsada habang humahango siyang lumapit sa kanyang mama na nagwawala na. Mama! Papa! Johan! Sigaw ni Steven. May kamay na humawak sa kanya at hinila siya. Steven! Anong ginagawa mo rito? Belinda! Nandito ang isa mo pang anak. Nakita niya si Johan na pasan ng isang rescuer at dinala sa stretcher. Johan! Nang makita siya ng kanyang ina, gulat na gulat ito habang tumutulo ang mga luha. Saan ka nagpunta? Mama! Garalgal niyang sabi. Umalis lang po ako. Nanlaki ang mata ng kanyang ina at malakas na napasigaw. Ano? Sinabi ko sa'yo na wag mong iwan ang kapatid mo. Nagkaroon ng sunog sa bahay. Pumasok ang papa mo sa loob. Akala niya nandun ka pa. Diyos ko. Parang nawala ng pandinig si Steven at tanging sigaw niya lang ang naririnig habang nakatitig sa bahay na nilalamon ng apoy. Papa! Nagmamakaawan ang kanyang ina sa mga rescuer. Ang asawa ko, Diyos ko! Ang asawa ko, Diyos ko! Ang asawa ko, iligtas niyo! Nahihirapan na po kaming makapasok. Ang laki na po ng apoy at halos gumuho ng bahay. Malakas na umiyak si Steven habang isinisigaw ang papa niya. Parang umiikot ang mundo at bumagal ang lahat para sa kanya. Tumingin siya sa nasusunog na bahay. Wala na ang pinto, nilalamon na yun ng apoy. Sumabog na rin ang bintana sa init. Hindi na rin niya narinig ang iba. Nakahinto lang siya roon, nanginginig, umiiyak at parang dinudurog ng pinong-pino. Kasalanan niyo ni Stephen. Kasalanan niya kung bakit bumalik pa ang papa niya sa loob. Mama! Anas niya. Umiiyak ng kanyang ina.
Kinakalong si Johan habang nakatitig sa apoy. Edward! Edward, lumabas ka dyan! Parang awa mo na. Hindi ko kaya. Iligtas niyo ang asawa ko. Mama! Tawag ni Steven kay Belinda. Pagkatapos, dahan-dahang lumingon sa kanya ang nanay niya. Walang sigaw, walang sampal, isang tingin lang. At sa tingin yon, may dumaan sa kaluluwa ni Steven na mas mainit pa sa apoy. Kasalanan, lungkot, at lahat ng bigat na alam niyang mananatili na sa kanyang puso magpakailanman. Naging mahirap para sa kanilang nangyari. Namatayan pa sila. Kaya talagang nakita niya kung gaano nahirapan ang kanyang inang si Belinda. Wala itong sinasabi pero ramdam niya pa rin ang galit nito sa lahat ng mga nangyari. Iwan mo yung gitara mo, malamig na sabi ni Belinda. Umawang ang bibig ni Steven. Mama, iwan mo sabi ang gitara na yan. Sigaw ng kanyang ina. Ayokong makita ang gitara na yan sa lilipatan natin. Ayokong maging mahilig ka sa musika. Tigilan mo ang kahibangan na yan. Hindi ko na gustong makita ka pang tumutugtog. Hindi ka na nakonsensya. Kung hindi ka umalis at iniwan ang kapatid mo para sa gitarang yan, nandito pa sana ang papa mo. Kaya ayokong makita ka ulit na nahuhumaling sa musika. Naiintindihan mo? Bumagsak ang mga luha ni Steven na agad niyang pinunasan. Opo, hindi na po ma. Pangako po. Kaya ng araw na yon, hindi lang gitarang iniwan niya. Maging ang puso niyang umaasa at nangangarap. Pinilit niya lang iwan sa sakit ng nakaraan. Ma, ako na po dito sa mga manok. Saad ni Steven. Umusok at kumulo ang mantika sa fryer. Nakatayo si Steven sa harap ng kalan. Sanay na sa pagbaliktad ng prinitong pakpak ng manok habang dumidikit ang pawis sa kanyang likod. Sa labas ng kusina, may mga customer na sila, mga estudyanteng naka-uniforme at 2 driver ng jeep na kumakain na. Nandoon naman si Johan na nagdadala ng mga order at naglilinis ng mga lamesa. Wala silang pasok, kaya tumutulong sila roon maghapon. Kapag may pasok naman, sa libreng oras sila tumutulong sa kanilang inang si Belinda. Steven! Tawag ng kanyang ina mula sa likod ng pinto ng storage room. Kunin mo nga yung malaking bote ng toyo. Hindi ko makuha. Ang taas. Sige po. Sagot niya at agad nang tumungo sa istante. Nakita niya ang toyo at inabot ito sa kanyang ina. Abala ito sa pag-aayos ng mga resibo habang nakakunot ang noo. Sandaling pinanood ni Steven si Belinda. Ilang taon na ang lumipas, 18 years old na siya at tumatanda na rin ang kanyang ina. Ma, upo ka muna. Malumanay niyang sabi. Ako na lang po dyan mamaya. Pagkatapos natin magsara, sagot nito at hindi man lang tumingin sa kanya. Hindi na siya tumutol, hindi uupo ang kanyang ina hanggat hindi malinis ang lahat ng plato, bayad ang lahat ng utang at ligtas ng nasa bahay silang lahat. At gano'n na nga ang ritmo ng kanilang buhay sa mga nagdaang taon na wala si Edward sa mga buhay nila. Pwede mo ba siyang ihatid ngayon? Tanong ni Belinda sa kanya isang umaga. A-attend kasi siya sa taekwondo class niya ngayon. Wala siyang kasama. Baka hindi siya maintindihan kaya sumama ka sana. Bahagyang natigilan si Steven pero hindi niya pinahalata. May sarili siyang lakad pero hindi niya yun inareklamo. Kapag may hinihinging pabor si Belinda, lalo na tungkol kay Johan, hindi niya magawang magreklamo. Pakiramdam ni Steven, kapag nagreklamo siya, mauungkat lang ang lahat ng sugat ng nakaraan. Opo, sige po. Sagot ni Steven habang inilalagay ang cellphone at wallet sa shoulder bag. Sabihin mo sa coach niya na dumaan sa restaurant ko kung gusto akong makausap. Hindi kasi ako makaalis ng restaurant. Sabihin mo, ililibre ko na lang siya ng chicken. Bilin pa nito. Tumango na lang si Steven. Kaya yon at natagpuan niya na lang ang sarili na nasa lugar kung nasaan si Johan. Habang nagsasanay si Johan sa dulo ng gym, nakaupo si Steven sa bleachers. Hawak ang tubig at tuwalya ng kapatid na parang magulang. Simula nang mawala ang ama nila, si Steven na ang tumayong tila haligi ng tahanan nila. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone ni Steven.
Hello, Pao. Sumagot naman ang kaibigan niya. Nasaan ka na? Akala ko gitara time tayo dito. Jamming. Tumugon naman agad si Steven. After practice ni Johan, sinamahan ko pa kasi siya sa taekwondo class niya. Wala siyang kasama. Ay nako, ano ka ba ng kapatid mo? Interpreter? Ano bang gusto ng mama mo? Itigil ang hilig mo para sa kapatid mo. Anong tingin niya sa'yo? Walang sariling buhay? Saad pa ni Pao. Napabuntong hininga na lang si Steven at hindi na pinansin ang mga sinabi nito. Maya-maya'y ibinalik niya ang phone sa bulsa at ilang minuto lang ay nakatitig na sa sahig. Hindi pa niya nahahawakan ng gitara sa loob ng 3 araw. Masyadong mabigat ang trabaho sa restaurant. Pero bumalik na ang pangangatin ng kanyang mga daliri, uhaw na naman sa tunog ng strings. Pero nag-iingat si Steven dahil ayaw na nga ng kanyang ina na humawak pa siya ng kahit anong instrumento. Tanging kaibigan na lamang na si Pao ang nakakaalam na tumutugtog siya ng gitara. Sa bahay din ito nakatago ang gitarang pinag-ipunan niya noong nakaraang taon. Pagkatapos ng ensayo, habang papunta sila sa bakery sa tapat ng jeep stop, tumingin sa kanya si Johan. Kaya ko nang umuwi mag-isa, senyas ni Johan sa kanya. Umawang ang bibig ni Steven. Kaya mo bang umuwi mag-isa? Hindi na, iahatid na kita. Tumaas ang kilay ni Johan at muling sumenyas. Alam ko na may pupuntahan ka. Hindi ka lang nakakatanggi kay mama kanina kaya sinamahan mo na lang ako. Ayokong maging abala sa'yo. Salamat kuya. Nag-alinglangan si Steven pero sumenyas na rin sa kapatid niya. May kailangan lang akong gawin. Uuwi ako bago maghapunan. Tinitigan siya ni Johan saglit. Tapos kumindat at nag-sign muli. Ingat kuya. Hinintay niya munang makapasok sa jeep ang kanyang kapatid. Nang makaalis na ang jeep, saka naman siya pumunta sa ibang direksyon. Hindi kalayuan ang bahay ni Pao. Nasa likod yon ng isang sari-sari store na pinapatakbo ng lola nito. Nakasandal sa sofa ang gitara. Lumapit si Steven doon. Kanina ka pa hinihintay niyan. Biro ni Pao mula sa desk nito habang nakayuko sa laptop. Moody ang mga strings mo ngayon. Namiss ka yata. Kinuha ni Steven ang gitara. Hindi yun maganda. May mga gasgas sa gilid at second hand lang. Pero kanya yon at itinago mula sa mundo, mula sa kanyang ina, mula sa sariling guilt na nararamdaman pagkatapos mamatay ng ama. Umupo siya sa sahig, iningatan ng gitara na parang basag na babasagin. At parang sabay silang huminga ng instrumento nang tumugtog siya. Mabagal noong una at alanganin, pero biglang bumilis nang maalala niyang pangarap niyang musika. Ilang saglit pa, nagsalita si Pao. Ayos ka lang. Tumutugtog ka ng ganyan kapag sobrang frustrated ka na. Hindi pa rin alam ng nanay mo? Tanong ulit ni Pao. Bakit kasi hindi mo masabi-sabi sa kanya? Lagot ka talaga kapag nalaman niya, no? Takot na takot ka namang malaman ng mama mo takot na takot ka pa namang malaman ng mama mo na tumutugtog ka. Hindi tumingin si Steven. Iiyak yun. Tapos baka iba to tong gitara sa pader. Ayoko nasasaktan ng mama ko. Hindi lang naman kasi ito simpleng pag-ayaw. May mga nangyari dati sa pamilya namin at ang pagpasok ko sa musika ang isa sa dahilan nun. Hindi naman niya sinasabi pero pakiramdam ko, ganun pa rin ang tingin niya. Pakiramdam ko ay sinisisi niya ako at ang pagkahilig ko sa musika kung bakit namatay si Papa. Umupo si Pao ng maayos. Sa tingin mo, mapapatawad ka pa niya? Hinaplos ni Steven ang string at umalingaw yun ng bahagya. Hindi ko alam. Hindi naman namin napag-uusapan. Pero alam kong may sama siya ng loob sa bagay na yun pagdating sa akin. Baka ako lang din talaga yung hindi pa nagpapatawad sa sarili. Tumahimik sila pareho. Nagpalit ng chord si Steven. Mabagal, mas malungkot, isang himig na wala ng pangalan. Isang bagay na tila nakaukit sa kanyang mga buto at kusa na lang lumalabas sa kanyang mga daliri. Tutugtog ka ba sa rooftop ng FT next week? Hinahanap ka na ng fans mo. Natatawang sabi ni Pao. Oo, nandun na tayo sa magaling kang tumugtog. Pero nakasuot ka ng kapat mask tapos sasabihin nilang pogi ka. Tumawa na lang din si Steven. Pogi kasi ang boses ko saka hat ako kapag tumutugtog. Umismid naman ang kanyang kaibigan. Di nila alam. Hindi mo naman tatanggalin ang mask at cap mo kahit anong mangyari.
Walang magaganap na face reveal dahil takot kang malaman ng nanay mo na tumutugtog ka. Sure ako kapag nasiwalat ng mukha mo sa public, mas mabilis ang pagsikat mo. Maraming makakakilala sa'yo at makakarating sa nanay mo. Napabuntong hininga na lang si Steven. Ayaw niyang isipin ang pagsikat. Ayaw niyang makilala sa musika dahil magdadala lang yon ng masakit na alaala para sa kanyang ina. Kontento na lang siya na may nakikinig sa musikang ibinabahagi niya. Pag-uwi niya, bukas na mga streetlights. Sarado ng restaurant pero bukas pa ang likurang pinto kung nasaan ang bahay nila. Dahan-dahan siyang pumasok, iniiwasan ang maingay na baitang. Naabutan niyang nakaupo ang mama niya sa harap ng mesa, nagbibilang ng barya. Si Johan, nakahiga sa sofa, may earphone sa tainga at pinapakiramdaman ang beat ng kanta. Tinitigan ni Steven ang kanyang pamilya. Umakyat muli ang guilt sa dibdib niya na parang malamig na tubig. Nakaramdam siya ng kaligayahan ngayong araw dahil nakatugtog siya ng gitara. Pero sa kung anong dahilan, pakiramdam niya pagkakanulo pa rin ang maging masaya sa musikang minamahal niya. Saan mo ginagamit ang kita mo sa pagtugtog, Steven? Tanong sa kanya ni Pau habang nag-aayos. Ang dami mong fans, ang daming naguhulog ng pera sa guitar case mo. Huminga ng malalim si Steven. Sa gitara lang din. Minsan, sinisilid ko na lang sa wallet ni mama ng palihim para makatulong. Makakalimutin kasi siya at kung saan-saan na lang naglalagay yung pera niya. Kunwari, nakita ko lang tapos nakalimutan niya. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin na galing sa pagtugtog itong perang nasa akin. Maya-maya'y lumabas na sila. Inayos niya ang cap at face mask na suot. Nang isabit ni Steven ang strap ng gitara sa kanya, mahinang tumili ang mga fans niya roon. Tumapat si Steven sa microphone. Pasensya na kayo. Ngayon lang ako nakabalik. Alam ko naghintay kayo. May sumagot naman sa mga fans niya. Okay lang Kuya Ben, willing kaming maghintay para sa'yo. Tumibok ng malakas ang puso niya nang dumampi ang mga daliri sa strings. Napangiti si Steven nang tumili ang mga nakikinig. Huminga siya ng malalim at nagsimula ng tumugtog. May sumigaw mula sa karamihan. Siya yung guy na viral, diba? Hanggang sa nagkaroon ng bulungan. Ang galing niya, diba? Anong pangalan niya? Disguise ba yan? Face reveal? Napakislot si Steven. May ilan ang nagtatawa ng sumabay sa sigaw. Face reveal! Bahagyang umatras si Steven mula sa microphone na hiram niya kay Pau. May kumislot na takot sa dibdib niya. Humigpit ang hawak niya sa gitara. Umiling siya ng marahan. Hindi pwede. Pasensya na. Gusto ko lang talaga ng private life. Asus, baka naman pangit yung idol nyo. Sigaw ng isang lalaki. Inaway naman agad ito ng mga babae. Natawa na lang siya pero may lungkot din. Dahil hindi niya mabigyan ng mukha ang musikang binibigyan niya ng ingay. Pumikit na lang siya at tumugtog muli. Pero nang idilat ni Steven ang mata sa kalagitnaan ng pagkanta, parang binagsakan ng bato ang kanyang dibdib. Nakita niya ang kapatid na si Johan. Nakatayo sa kabila ng kalsada sa harap ng isang sari-sari store. May nakasukbit na taekwondo bag sa balikat nito. Nakatingin lang ang kapatid niya sa kanya ng seryoso. Tumigil si Steven sa pagtugtog. Isang segundo lang, pero sapat na para makalimot sa susunod na chord. Mabilis na umiwas ng tingin si Steven. Ang puso'y bumabayo na parang gustong tumakas palabas ng dibdib. Nanginginig ang mga kamay niya. Medyo nanginginig na rin ang tinig at pilit niyang tinapos ang kanta. Last song na yon. Saglit lang ako. Pasensya na kayo. Sabi niya sa mga manonood. Umungot naman sa pagkadismaya ang mga ito. Pagkatapos, tumango siya ng ilang beses sa mga nanonood. Isinabit ang gitara sa likod at marahang pinulot ang mga barya. Hindi na siya lumingon pa sa kalsada. Ayaw na niyang makita dahil nakita na ni Johan ang lahat. Halos 11:00 na ng gabi nang makauwi si Steven. Patay ng mga ilaw sa restaurant, nakapatong na sa rack ang huling delivery container. Nasa loob na ng silid ang nanay nila. Nasa kusina si Johan, nakaupo sa lamesa. May malamig na baso ng tubig at nakataob na cellphone sa harap nito. Napatigil si Steven sa pintuan. Hindi niya alam kung paano kakausapin ang kanyang kapatid.
Sumenyas agad si Johan. Nasaan ang gitara mo? Lumapit si Steven at sumenyas dito. Please, wag mong sabihin kay mama. Please. Ulit ni Steven at desperadong nag-sign language. Aagawin niyang gitara ko. Patitigilin niya ako. Iisipin niya wala akong pakialam kay papa, sa'yo. Pero hindi totoo yun. Maingat ako. Hindi ko ginagamit ang pera niya. Ako ang bumibili ng strings at mga kailangan ko gamit ang tip. Tinatago ko palagi. Palihim ko rin sinasama sa gamit niya ang mga perang kinikita ko sa pagtugtog. Tumutugtog lang ako pagkatapos ng school o kaya kapag tapos na dito sa restaurant. Hindi kapag kailangan niya ako. Pangako. Tinapik ni Johan ang baso pagkatapos ay nag-sign ng mabagal. Bakit ka nagtago sa akin? Bakit naglihim ka sa akin? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Napayuko siya at mabagal na nag-sign language dito. Akala ko hindi mo ako maiintindihan. Naiintindihan ko ang musika na gustong gusto mo. Mabilis ang kamay ni Johan at halatang frustrated. May mga nakita kong guitar strings sa bag mo. Matagal ko nang alam na hindi mo naman talaga binibitiwan ng pagtugtog. Napakurap si Steven. Ano? Ngumiti ng bahagya si Johan. Para bang sinasabi nito na alam nito ang lahat ng pinapangarap niya. Na kung sarado para sa kanilang tahanan ng musika, hindi yung tatalikuran ni Johan para sa kanya. Namuo ang mga luha ni Steven habang tinititigan niya si Johan, parang nakita niya si Edward na tatay nila. Hindi niya napigilang yakapin ito ng sobrang higpit. Kahit naiirita at tinutulak siya ng kanyang kapatid, wala na siyang pakialam. Papa, sorry. Papa, kasalanan ko. Sorry. Mas lalong naluha si Steven. Naalala ang ngiti ng kanyang ama na matagal nang nawala. Hindi pa nakatulong na kamukhang kamukha ni Johan si Edward. Sa wakas, malakas siyang naitulak ni Johan at binatukan siya ng malala. Kuya, anong yakap yun? Parang siraulo. Umawang ang bibig ni Steven. Anong siraulo? Uy, Johan, kuya mo ako ah. Tinakpan nito ang bibig niya, kaya mabilis niyang tinanggal yon at sinenyas ang gustong sabihin. Ang bigat na nararamdaman niya kanina, nawala na kahit papaano. Muling sumenyas ang kanyang kapatid. Masaya ka tingnan habang tumutugtog. Kahit nakasuot ka ng cap at mask, nakilala pa rin kita kuya. At alam kong masaya ka sa ginagawa mo. Napalunok si Steven. Masaya siya pero nakaka-guilty yon. Kasi paanong masaya siya sa isang bagay na magpapaalala sa sakit na nararamdaman ng kanyang ina simula nang mawala si Edward. Malungkot siyang sumenyas. Parang buhay na buhay ako kapag tumutugtog at kumakanta sa harap ng maraming tao. Pero nang nakita kita, natakot talaga ako. Kasi alam kong kapag sinabi mo kay mama, hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niya, kapag nakita niya. Muling sumenya si Johan. Hindi ko sasabihin kay mama. Alam ko na natatakot ka na malaman niya dahil sa mga nangyari dati. Alam ko na palagi kang sumusunod sa kanya. Palagi mo akong sinasamahan at palagi mong pinagbibigyan ng mga pabor. Kasi alam ko na sinisisi mo ang sarili mo sa pagkamatay ni Papa. Hindi ko alam kung ano ang tingin ni Mama. Pero para sa akin, wala namang may gusto nang nangyari. Naintindihan ko rin ang pagmamahal mo sa musika. Kaya wala akong gagawin na kahit anong makakasira sa pangarap mo na tinatago mo sa ngayon. Nagkatinginan silang magkapatid. Nang tumango si Johan at ngumiti, alam niyang susuportahan siya nito. At sa pagpayag nito, labis niya yung pinapahalagahan. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya itatago mula kay Belinda ang musika na pilit niyang binabalikan. Siguro, pananatilihin niya na lamang lihim. Hindi na siya susubok na ipakita rito sa takot na baka talikuran siya nito. Pero isang babae ang darating sa buhay niya na magpapabago sa takbo ng buhay ni Steven. Johan, tumigil ka. Hindi ka pwede mag-deliver. Mababangga ka. Hindi mo maririnig ang mga busina ng mga sasakyan sa likod mo, sabi ni Belinda kay Johan. Dito ka na lang sa restaurant at maraming customer. Si Steven ang magdi-deliver. Inis na inis naman si Johan, kaya natawa na lang siya. Gusto kasi ng kanyang kapatid na gumamit ng motor sa daan. Hindi naman pwede dahil nga hindi ito nakakarinig, baka may mangyari pang masama.
Kaya naman, sumakay siya sa scooter at nagsimulang mag-deliver. 3 lang ang pinuntahan niya. Sa panghuli, medyo sosyal ang address. Yun naman pala, guard ang nag-order ng chicken wings sa kanila. Classic flavor lahat oh? Tanong ng guard sa kanya. Tumango naman siya at kinuha ang bayad. Yes po. Nang maisarado ang pinto, bumaba na siya sa hagdan sa labas. Aalis na sana si Steven nang may marinig siyang tunog ng violin. Napalingon siyang muli roon. Hindi niya napigilang sumilip sa glass window. Doon, natanaw niya ang isang babae na parang anghel ang ganda. Nakasuot ng puting flowy dress, mahaba ang buhok at tumutugtog ng violin sa marahang paraan. Umawang ang bibig ni Steven, humalukip-kip at itinaas ang salamin ng kanyang helmet. Ang ganda naman niya. Ang galing ding tumugtog. Kaso, bakit parang walang buhay ang mga mata niya? Parang ayaw niya ng ginagawa niya. Sa kalagitnaan ng pagtugtog, bigla itong tumigil. Biglang tumingin sa direksyon ni Steven kaya agad siyang napaatras. May natapakan siyang bato kaya napaupo pa sa damuhan. Mabilis siyang tumayo at pinaandar ang scooter. Ano ba yun, nakakagulat? Akala mo tumingin sa multong nanonood. Ang ganda-ganda, mukha namang masungit. Akala ni Steven, yon ang huling beses na makikita niya ito. Pero nagulat siya nang makitang nandun ito sa dagat ng mga tao habang dalang violin nito na nasa bag at nakikinig sa kanya. Titig na titig sa kanya, parang tinitingnan kung paano siya tumugtog. Nahihiya na ako. Nandito ng crush ko. Bigla niya nalang nasabi sa microphone. Ang ganda-ganda pa naman. Baka pumiyok ako. Nagkaroon agad ng reaksyon ng madla. Tumaas tuloy ang mga kilay ng dalagang crush niya. Na hindi niya man lang alam ang pangalan. Natapos ang gabing yon, wala siyang ibang napapansin kundi ang dalaga habang kumakanta at tumutugtog siya. Wala dapat sa buhay niya ang dalagang yon, pero mukhang iba ang gusto ng tadhana. Tapos na ang dagsa ng hapunan sa chicken restaurant. Pinupunasan ni Steven ang harapang counter gamit ang basang-basahan. Napatingin siya sa orasan. Malapit na silang magsara. Papaupo na sana si Steven nang tumunog ang kampanilya sa pintuan. Napatingala siya at muntik nang mabitiwan ang basahan. Pumasok ang crush niya, ang dalagang mukhang anghel pero napakasungit. At nang magtagpo ang mga patingin nila, para bang hindi fried chicken ang pinunta roon kundi si Steven talaga. Welcome to Napalunok si Steven, hindi alam kung bakit kinakabahan nang dumating ang dalaga roon. To ano? Nakangisi nitong tanong at humakbang palapit. Hi, anong pangalan mo? Bahagya siyang napaatras. Kumunot ang noo ni Steven. Agresibo ang kilos para sa isang babaeng mukhang anghel at parang hindi makabasag pinggan. Welcome to ano nga? Nautal ka sa akin? Crush mo talaga ako? Sabi na eh, ako yung tinutumbok mo ng gabing yon. Nakita rin kitang nakadungo sa training room. Natatawang sabi ng dalaga at tinignan ng menu sa taas ng counter. Napalunok si Steven, medyo natameme sa mga nangyari. Welcome to Chiki Chiki Bang Bang. Muling natawa ang dalaga. Ano? Chiki Chiki Bang Bang nga. Tumawa itong muli at pinaningkitan siya ng mga mata. Feeling ko may step pa yon. Hindi mo lang ginawa. Family business niyo ba to? Ang ganda ng name ah. Saka, masarap bang manok niyo rito? Oo naman. Sariling timpla namin. Pagmamalaki ni Steven. Sa papa ko galing ang recipe. Ano bang order mo? Kaso, sa halip na umorder, nangalumbaba lang ito sa counter habang titig na titig sa kanya. Nang lumabas si Johan, nagulat ito nang makitang may katitigan siyang babae. Napabuntong hininga na lang si Steven. Anong order mo, ma'am? Maayos ang tirintas ng buhok nito. May bag sa balikat, may cellphone sa isang kamay at may headband sa ulo. Mukhang mabait pero parang bubusitin siya sa mga susunod na sasabihin. Oh, hindi ko alam kung ano mas bagay sa'yo, sabi ng dalaga habang nakangisi. Kung magmamanok ba o pagtugtog ng gitara. Dahan-dahang tumayo si Steven at kunwaring umubo. Anong sinasabi mo? Ma'am, nagkamali ka yata.
Gusto mo umorder? Malapit na po kasi kaming magsara. Kaya kung kakain ka po rito, mag-order ka na. Naglakad ang dalaga na parang rumarampa sa catwalk. 2 chicken leg, garlic rice, at kung meron, fried tofu sa side. Sa drinks, pineapple juice and water. Tumango siya at tinype ang order sa lumang machine nila. Sumandal ito sa counter. Hindi ko inakalang ang misteryosong gitarista ay amoy mantika at fried chicken. Akala mo, hindi ko alam ang sikreto mo? Binaba nitong boses. Relax, hindi kita isusumbong. Pero oo, sinundan kita nung gabing malapit sa pawn shop nang pauwi ka na. Napatingin siya rito at nanlaki ang mga mata. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Steven. Nanlamig si Steven. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Nasa likod pa rin ang nanay niya at baka marinig nito ang mga pinagsasasabi ng dalaga. Ikaw ang... Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. Tumawa naman ang dalaga habang pinapatahimik niya. Shh! Bulong niya habang nanlalaki ang mga mata. Huwag mong sabihin ng malakas. Napangiti ito habang kumikislap ang mga mata. So, ikaw nga? Ako si Irene. Nice to meet you. Anong pangalan mo? Bago pa siya makasagot, lumabas ng nanay niya mula sa kusina habang nagpupunas ng kamay sa apron. Steven, sino yan? Tanong nito. Bago pa makasagot si Steven, hinarap ni Irene ang nanay niya at ngumiti. Hello po, ako po si Irene, kaibigan ni Steven at crush niya po tita. Umawang ang bibig ni Steven. Iniisip niya kung saan nakakuha ng kapal ng mukha si Irene. Napakurap naman ang nanay niya si Belinda at mahinang tumawa. Crush mo raw, Steven. Aba, maganda. Ngayon ko lang narinig na mayroon kang crush. Dinala mo pa talaga dito. Daing ni Steven. Pero kumaway ang nanay niya kay Irene. Diyan ka, iha. Umupo ka. Dadagdagan ko ang chicken mo. Dapat mataba ang crush ng anak ko kasi siya rin naman ang magmamana nitong chicken restaurant. Masarap magluto itong si Steven. Salamat po. Masiglang sagot ni Irene. Actually, gusto ko talaga sa mga lalaking masarap magluto. Nasapon niya na lang ang kanyang ulo. Ang nanay niya ang naghanda ng order ni Irene. Mas lalo siyang na-stress. Oo, at naging crush niya naman talagang dalaga. Unang beses niya palang nakita. Pero hindi naman aabot sa punto na ipapakilala niya sa kanyang magulang. Hindi niya rin gugustuhin na maging crush pa ito, lalo pa at alam na ang kanyang sikreto. Pagharap kay Steven, kumindat pa si Irene. O, diba? Gusto na ako ng nanay mo. Tatanggi ka pa? Bago pa siya makasagot, nagsalita ng kanyang ina mula sa kusina. Steven, huwag ka na munang tumulong sa closing. Makipag-usap ka na muna sa crush mo. Hindi siya. Pautal na tanggi niya. Napabuntong hininga si Steven at dahan-dahang lumapit sa mesa kung saan abalang-abala si Irene. Hindi kita crush. Bulong niya habang umuupo sa tapat nito. Huli na, ako nang nagsabi. Masayang sagot ni Irene. Saka alam kong crush mo ko. Titig mo pa lang sa akin para na ako matutunaw. Ikaw, tinatanggi mo pa. Fine, sabi ni Irene habang nakangiti pa rin. Simula tayo ulit. Ako si Irene Navarro. Actually, same school yata tayo. Pero ibang department lang ako. Tumutugtog ako ng violin at part ng music club. Pero actually, ayoko naman talaga. At galit na ako sa pagtugtog sa classical music. Na walang ibang pinapaluguran kundi mayayaman lang naman. Tingin sa akin ng mga magulang ko, parang balerina sa isang music box na tutugtog ng parehong tugtog kapag may gustong manood. Ayoko ng ganun. Ayoko na. Gusto ko nang mag-explore kung hanggang saan pa ang kaya ko sa music. Napakurap si Steven. Ayaw mo ng classical music pero hindi ba para dyan ang violin? Saka anong connect at bakit mo ko ginugulo ngayon? Maya-maya, nilapag na ni Johan ang mga order nito. Nagkatinginan silang magkapatid. Parang sinasabi nito na may utang siyang kwento rito. Kasi gusto kitang isama sa pagtakas na yun kasi ang pakiramdam ko. Magkakaintindihan tayong dalawa. Sagot ni Irene habang sinusundot ang tofu ng toothpick.
Lahat inaasahan na maging anak ako ng maestro. Pero hindi ko talaga nakikita ang sarili ko sa classical. Gusto kong basagin ang alam nila tungkol sa pagtugtog ko sa violin. Gusto ko ng bagong genre, ng bagong bagay na magpapalawak ng passion at taste ko sa music. Bakit naman? Ngumunguya ito habang nag-iisip. Kasi gusto kong makaramdam ng totoo, hindi lang sumunod sa piyesa at magkunwaring echo ng ibang tao. Sumandal si Steven at may pag-aalinlangan pa rin. Intense yung gusto mo. Ngumisi naman si Irene. Intense talaga ako. Masasanay ka rin. Saka intense din naman ang ginagawa mo. Hindi ka nagpe-face reveal sa mga tao kasi ayaw mong malaman ng pamilya mo ang tungkol sa pagtugtog mo. Paano ko nalaman? Kasi kanina, parang ayaw mong ipaalam sa mama mo. Kaya sa pagtakas ko, gusto kitang isama sa banda ko. Umismid naman si Steven. Hindi ako kasali sa banda mo. Kasali ka na. Hindi. Mariin niyang sagot. Lumapit pa si Irene. Kapag hindi ka sumali, sasabihin ko sa mama mo na tumutugtog ka sa public. Masama siyang tumingin dito. Pang-blackmail na yan. Yup. Oo. Tinatakot kita para sumali ka. Akala mo ba nagbibiro lang ako rito? Minsan lang ako magdesisyon sa buhay ko na sarili kong desisyon ang pinagana ko. Kaya please, gusto kong sumali ka. Pakiramdam ko, ikaw lang ang magiging perfect guitarist at vocalist ng bandang gusto ko. Nakakaakit. Akit na akit si Steven na sumali. Pero alam niyang hindi papayag ang kanyang ina. Mahihirapan siyang itago iyon. Napatawa si Steven kahit pilit. Sira ulo ka. Okay lang, maganda naman ako, diba? Akala ko pa naman madali kang papayag dahil crush mo ko. Mas masungit ka pa pala kaysa sa akin, Steven. Tumahimik sila sandali. Kumain si Irene at kumain ng manok. Parang gutom na gutom ang dalaga kaya inabutan niya ng tubig. Pasensya ka na. Mukhang patay gutom. Pinipilit kasi ako ni mama na mag-diet. Ginugutom niya ako palagi. Hindi raw kasi bagay na mataba ako habang tumutugtog. Hindi raw masisihan ng mga nanonood. Kaya napakain na ako dito. Ang sarap pa ng timpla ng chicken nyo ah. Nakakapagtaka na underrated tong business nyo. Tinitigan ni Steven ang dalaga at inabutan ng tissue. Bakit ka talaga nandito? Paano mo nalaman na nandito ako? Nagkibit balikat si Irene. Actually, naisip ko na ayain ka kasi bigla rin naman kitang nakita rito. Hinihintay ko kasi si tita na siraan ng kotse. Naamoy ko tong lugar, amoy masarap. Pumasok ako, boom, destiny. Nakita mo ang crush mong maganda. Napasinghal si Steven. Hindi nga sabi kita crush. Hindi ako naniniwala. Sabay kindat ni Irene. Pasalamat ka nga tadhana ng naglalapit sa ating dalawa. Namalaya niya na lang na nagkakwentuhan na silang dalawa. Kinuwento ni Irene kung paano naman ito nagre-recital na parang pati palakpak na natatanggap, praktisado lang lahat. Pero isang tanong ang nagpatigil sa kanya. So, bakit hindi mo sinasabi sa nanay mo? Nanigas si Steven. I mean, patuloy pa nito. Magaling ka naman, may boses ka. Sobrang obvious na may talent ka sa music. At tumutugtog ka na parang humihingi ng tawad sa langit. Bakit mo tinatago? Takot ka bang pigilan ka niya? Hindi. Mahinang sagot niya na lang. Iniisip mong masasaktan siya? Walang sagot, hindi niya kayang sagutin yon. Problema at sugat yon ng kanyang pamilya na ayaw niyang ungkatin ng iba. Tumayo si Steven. Wala kang alam sa akin. Tumayo rin si Irene. Di sabihin mo, pwede mo naman ipaintindi sa akin. Sige na, mag-share ka na. Halos i-share ko na lahat sa'yo ng saloobin ko regarding sa music. Ang unfair mo naman kung hindi ka magbabahagi sa akin. Hindi agad siya nakapagsalita. Tama naman ang dalaga. Parang naging outlet siya ni Irene sa saglit nilang pagkukwentuhan. Pero hindi rin kasi siya komportable, lalo pa at wala siyang napagsasabihan na kahit na sino. Kapag nagkikwento siya noon kay Pau, patawa-tawa lang siya pero ang totoo, sobrang bigat na yon sa kanyang kalooban. Mahilig akong tumugtog. Bulong niya rito, takot na baka marinig ng kanyang ina ang pag-aming yon. Pero
Iniwan ko ang kapatid ko na may sakit para tumakas at tumugtog nung bata ako. Nasunog ang bahay namin. Akala ni Papa, nandun pa ako kaya pinasok niya ulit yun. Yun din ang naging dahilan kung bakit namatay siya. At kahit hindi sabihin ni Mama, alam kong sinisisi niya ako at ang musika ko. Maraming taon ko nang pinagbabayaran ng mga yon pero hirap na hirap akong talikuran ng musika. Kaya patago ko na lang ginagawa. Kaya oo, nagtatago ako dahil masakit. Dahil hindi ako karapat-dapat sa musika kung may mga nasaktan akong tao nang dahil doon. Natahimik si Irene at hindi na nakapagsalita pa. Siguro ay nagulat sa lalim ng dahilan niya kung bakit kailangan niya pang magtago. May nakita pa nga siyang awa sa mga mata nito pero tinawanan niya na lang. Aalis na sana siya sa mesa pero hinawakan nito ang kanyang pulso. Mas kailangan mong musika kaysa sa amin. Umiwas ng tingin si Steven. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, dagdag pa nito. Pero nagbuo na ako ng banda. May drummer na ako, gumagawa ako ng mga kantang sasalamin sa mga damdamin natin. Kaya please, sumali ka na. Namuo ang kanyang mga luha. Sinasabi ng kanyang utak na ayaw niya, pero ilang taon nang isinisigaw ng puso niya na gusto niyang musika. At ngayong may nagtutulak muli kay Steven sa bagay na yon, hirap na talaga siyang tumanggi pa. Kasi parang kahit anong pag-iwas ang kanyang gawin, babalik at babalik pa rin sa kanya ang pangarap na matagal niya nang binitiwan. Napangiti si Steven. Hindi ko huhubarin ang mask ko. Mabilis na gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Irene. Ayos lang, mas misteryoso. Nakakakilig ka. Napaubo si Steven. Tumigil ka. Hindi kita crush at alam kong hindi mo rin ako crush. Hindi ako madadala sa mga pang-trip mo. Tumawa naman si Irene. Sakto naman, sumilip ang nanay ni Steven mula sa kusina. May dalang isa pang plato ng fried chicken. Gusto mo pa ba anak? Para sa kaibigan mo? Kumaway si Irene. Yes po. Napayuko si Steven sa mesa. Nagkakamot ng ulo. Wala siyang ideya kung anong gulo ang pumasok sa buhay niya. Pero sa unang pagkakataon, hindi na mabigat sa pakiramdam at parang yon ang hudyat ng bagong simula na tatahakin ni Steven sa kanyang buhay. Noong una silang nag-practice ng kumpleto, kalat-kalat ang tunog, para silang sabog na walang pagkakaisa. Masyadong mabilis, masyadong malakas. May mga pagkakataong bumabagsak ang tempo sa kalagitnaan ng kanta dahil nainip si Leland, ang kanilang drummer. Si Nadine naman, ang bassist, halos hindi marinig mula sa hina ng tugtog nito. Samantala, kay Irene, sumasabit ang violin ni Irene sa isang key change at si Steven nabali ang isang string sa gitna ng chorus. Pero sa kung anong paraan, nang tumigil ang ingay, tumawa silang lahat. Either magiging brilliant to, ani Irene at inihagis ang bow sa kandungan niya, o isang kapalpakan na magva-viral. Bakit hindi pareho? Sagot ni Leland habang pinapaikot ang drumstick sa daliri. Tumango lang si Nadine, mahiyain at palaging may makakapal na salamin. Lagi itong naka-long sleeves maski sa init at tipid magsalita. Tila isang ligaw silang banda. Pero kapag tumugtog sila kahit palpak, may kung anong bumabagay. Ngumiti ka, puna ni Irene isang hapon at nanunukso na naman sa kanya pagkatapos ng practice nila. Napairap naman siya habang nagpapalit ng strings ng gitara. Hindi ngumiti ka nga. Humalakhak pa ang dalaga. Siyempre ngingiti ka, nandito ang crush mo. Umismid naman siya pero lihim na napapangiti. Wala talagang araw na hindi siya tinukso ni Irene. Paano maaalis ang pagka-crush niya kung laging ganoon ang dalaga? Parang bawat dinay niya, mawala man, mas bumabalik lang ng doble ang kanyang damdamin. Napailing si Irene habang nakamasid sa kanya. Alam mo, karamihan ng tao, ipinapakitang mukha pag masaya sila. Sumali naman si Leland sa asaran. Uy, lovebirds, wala na kayong ibang ginawa kundi maglambingan. Nakakaumay na. Kayo ba? Umiling si Steven. Hindi kami. Tumawa muli si Irene. Magiging kami nito. Akit na akit to sa akin. Mukha pa naman akong anghel. Type niya kasi mga mukhang anghel.
Na-disappoint lang nang malamang may balagbag din akong tinatago. Napadaing si Steven at nauna na lang umalis sa practice room nila. Pero ang totoo, kahit balagbag pa at anong kulo pa ang nasa loob ni Irene, mukha pa rin itong anghel para sa kanya. Hindi lang sa mukha, kundi isang anghel na bumuhay at sumusuporta sa pangarap na mayroon siya. Pagsapit ng 2 linggo, may 3 na silang sariling kanta. Isinusulat ni Irene ang lyrics sa notebook at minsan tumatawag pa sa 10 oras ng gabi para tanungin siya sa kanyang mga opinyon. Nagpa-practice sila kung kailan pwede. Pagkatapos ng klase, pagkatapos ng shift sa restaurant. Paulit-ulit nagsisinungaling si Steven sa kanyang ina. Group project, extra work at tutoring. Mapait sa bibig ang mga kasinungalingan, pero ang musika ay parang buhay na muling bumabalik sa dibdib niya. At hindi lang yon tungkol sa musika. Tungkol yon sa kanila, sa mga ligaw, sa mga taong tila walang lugar sa mundo pero nagkakasyang lahat sa isang maliit na practice room. Isang gabi, habang nag-iimpake na, inihagis ni Erin kay Steven ng isang flyer. Underground band competition. Huling Sabado ng buwan, libre ang entry kung magpapasa tayo ng demo. Tinitigan ni Steven ang nakabold na text. Battle of the Beats. Find your sound or die trying. Joke mo to, no? Hindi, sagot ni Irene. May 1 buwan tayo. Sakto. Mukha ba akong nagjo-joke? Pwede ba? Kung magpapapansin ka naman sa akin na crush mo, ayusin mo naman ang banat mo. Nakaka-offend ka talaga, Steven. Tumingin siyang muli sa flyer. Tunay na entablado, may ilaw, may mga tao, may mga makikinig. Gumalaw ang mga daliri niya. Inisip niyang tumayo roon, tumugtog at hindi nakatago. Agad siyang kinabahan, pero tumingin siya kay Irene na mapangahas, walang takot at sobra kong ngumiti. Huminga siya ng malalim. Sige, sali tayo. Kinagabihan, muli na namang umuwing late si Steven. Maingat niyang inilapag ang bag sa tabi ng kama, hinubad ang sapatos, at nilampasan ang lumang sahig na umiingit. Pero gising pa pala si Johan. Halos mapatalon si Steven nang makitang may facial mask ang kapatid niya. Nakakagulat ka. Agad siyang sumenyas. Gising ka pa? Nag-sign naman si Johan. Bakit ka nakangiti nang pumasok? Masyado ka nang nag-e-enjoy kasama ang crush mo. Napakurap si Steven. Hindi ko nga crush ang baliw na yon. Inasar pa siya ng inasar ng kanyang kapatid. Binato niya tuloy ito ng unan. Pero nang makahiga at makapagpahinga na, hindi naman matanggal ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya mapigilan ang kilig na nararamdaman. Hulog na talaga siya kay Irene. Kaso, naglaho yon nang biglang bumukas ang kanyang pinto at mabilis siyang binato ni Johan ng unan sa mukha. Bago niya pa ito mabulyawan, agad na isinara ang pinto at walang hiyang tinalikuran siya. Panira talaga ng moment. Reklamo na lang ni Steven at nahiga ulit. Sa mga sumunod na buwan, palusot ng palusot si Steven at mas lalo siyang gumagaling sa pagsisinungaling. Sasamahan ko po si Johan sa taekwondo, sabi niya sa kanyang ina at hindi tumitingin dito. May group project po kami, pagdadahilan niya sa ibang gabi at halos nasa pintuan na. Yun ang madalas niyang sabihing palusot at bawat paglabas niya ng bahay o restaurant, pakiramdam niya ay sobrang malaking kasalanan na magsinungaling siya para sa musika. Isang gabi, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na ensayo, umuwi si Steven na madilim na sa bahay nila, pati na rin sa chicken restaurant. Tahimik siyang pumasok, nakita niyang ina, nakaupo sa sahig sa harap ng altar, nakatalikod habang nakayuko. Isang kandila lang ang nakasindi, katabi ng lumang larawang may ngiting tahimik, larawan yon ng kanyang ama. Natigilan si Steven sa pintuan at parang binuhusan ng malamig na tubig. Bakit mo ko iniwan? Garalgal na sabi ni Belinda. Hindi ko na kaya. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako sa'yo. Mahirap palang mag-isa. Walang sandaling hindi kita naiisip. Napalunok si Steven. Tahimik na umiiyak ang ina habang pinupunasan ng mga luha.
Nilabanan niya ang guilt na nararamdaman. Iniwan niya na muna ang ina na kasama lang ang multo ng lalaking pareho pa rin nilang pinagluluksa. Bakit ka napatawag? Anong oras na? May nakalimutan ka bang sabihin? Tanong sa kanya ni Irene sa kabilang linya. Hindi agad nakasagot si Steven. Hindi niya rin naman alam kung paano sasabihin. Basta nang makita niya kanina si Belinda na umiiyak na naman, labis na nadurog ang kanyang puso. Unti-unti na rin siyang nilamon ng guilt. Gusto ko nang mag-quit sa banda. Mahina niyang sabi. Hindi agad nakasagot ang dalaga. Marahil ay nagulat ito. Inaasahan niya rin ang galit mula rito. Seryoso ka ba? Malapit ng competition. Ang dami na nating pinagsamahan ng banda. Ngayon ka pa ba susuko? Ano ka ba naman? Tanong pa ni Irene. Namumuo ang mga luha niya. Anong gagawin ko? Kinakain na naman ako ng guilt ko, Irene. I'm sorry. Pero alam mong kahinaan ko ang nakaraan ko. Nakita ko si Mama kanina. Umiiyak na naman siya. Namimiss niya na naman siguro si Papa. Alam ko na nahihirapan pa rin siya na wala si Papa. Paano na lang kapag nalaman niya na tumutugtog ako? Tumulo ang mga luha ni Steven. Hindi niya talaga alam kung paano paghihilumin ang mga sugat na naiwan noon. Takot na takot siyang buksan yon. Dahil alam niyang siya ang puputukan ng katotohanan at sama ng loob na pilit na kinikimkim. Steven, hindi niya na napigilan ang mga hikbi. Ayokong buksan ang sama ng loob ni Mama sa akin. Baka kapag nalaman niya to, baka hindi niya na ako kilalanin pang anak. Ganon kalalim ang sugat na iniwan ko sa kanila. Kahit ako, sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay ni Papa. Kaya kahit mahal na mahal ko ang musika at pangarap ko, handa akong talikuran para lang makabawi sa kasalanan ko sa pamilya ko. Hindi lang naman kasi to basta pagre-rebelde o pagsuway. Buhay ang naging kapalit kaya palagi akong may pagdadalawang isip. Hindi na muling nakasagot ang dalaga. Para bang hindi na alam ni Irene ang sasabihin nito. Nang muli itong magsalita, garalgal na din ang boses katulad niya. Bakit? Bakit naman kasi umiiyak ng ganito? Sorry, pinunansan ni Steven ang mga luha. Sorry, pasabi na lang sa mga kabanda natin. Huminga ng malalim ang dalaga. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero sa ilang panahon nakasama kita, alam kong mahirap din para sa'yo na talikuran ng musika. Kaya umaasa pa rin ako na babalik ka. Tutuloy kami sa competition kahit wala ka, pero hihintayin ka pa rin namin. Sabay-sabay nating binuo ang pangarap na to, kaya gusto kong kasama ka hanggang sa huli. May mga talent scout na pupunta, kaya chance na natin yon para makahanap ng recording company na magtitiwala sa talent na meron tayo. Mapait na pangiti si Stephen. Gusto niyo yon, gustong gusto talaga. Nakakapanghinayang, pero mararamdaman niya pa ba ang panghihinayang na yon kung masisira naman ang kanyang relasyon sa kanyang ina? Ilang araw niyong pinag-isipan. Hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may bagay na mawawala sa kanya, alinman ang kanyang piliin. Tila magkapareho ang bigat, kaya ang hirap mamili sa dalawa. Talagang ino-occupy ng pagpipiliang yon ang isipan niya. Hanggang isang araw, kinausap niya na si Johan. Marahil ay nagtataka kung bakit hindi na siya ginagabi sa pagpapractice. Nag-quit ka na raw sa banda, sabi ni Irene. Senyas ni Johan sa kanya. Huminga ng malalim si Steven at tumingin dito bago tumugon. Ayoko na. Naisip kong mag-focus na lang sa pag-aaral sa college at ayusin tong kitchen restaurant natin. Kailangan may alam ako para naman mapalawak natin at magkaroon ng maraming branch. Ayokong mawala ito dahil tinayuto ni Papa. Sariling recipe ni Papa ang mga timpla ng manok dito. Umismid naman si Johan at muling sumenyas. Alam kong pangarap mong mapalago ang negosyo ng pamilya natin. Pero alam ko na hindi ito ang una mong pangarap. Bakit ka tumigil? Kuya, huwag kang tumigil sa music. Alam kong passion mo yon. Mata niyang tiningnan si Johan. Alam mo namang ayaw ni Mama, hindi ba? Kung hindi ako titigil, kailan pa? Kapag nalaman na niya, kapag galit na siya, ayokong mangyari yon. Ayokong makita ulit na galit siya. Sinisisi niya ako kaya nawala si Papa. Alam ko yon.
Hindi na yun mawawala kahit walang magtangka sa atin na ungkatin ang mga nangyari noon. Ang tahimik na si Johan, mas lalo lang natahimik sa kanyang mga binitiwang salita. Malalim ang sugat, malalim ang sakit, kaya ayaw niya nang makita pang nasasaktan ng ganoon ang mama nila. Gayunpaman, nang yakapin siya ni Johan, para bang gusto nitong sabihin na magiging okay lang ang lahat. Na wala dapat ikabahala dahil darating ang panahon na marahil ay maghilom ang mga peklat na naiwan sa kanila. Pero isang gabi, napanaginipan niya ang kanyang ama at sa pagkakataong yon, hindi yon isang bangungot, isang magandang panaginip para kay Steven. Sa panaginip niya, nagsasalita ang kanyang ama. Maganda ang boses nito at tinatawag ang pangalan niya. Steven! Steven! Mahinang tawag ni Edward. Naluha agad siya at garal-galang tinig na sumagot. Papa! Papa, sorry. Sorry po, kasalanan ko. Nasaan ang pangako mo? Ngumiti ang kanyang ama at kumaway sa kanya. Sabi mo, nangako ka na ipaparinig mo sa akin ang pagtugtog mo. Anak, alam kong mahal mong musika. Bumalik ka. Yun ang nakalaan para sa'yo. Alam ni Steven na panaginip lang yon, pero nang magising siya, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Sa panaginip niya, nagsasalita ang papa niya. Sa panaginip niya, sinusuportahan nito ang musikang kanyang minamahal. At sa panaginip niya, tila kailanman ay hindi siya sinisisi ng ama na matagal nang nawala sa piling nila. Pau! Katok niya sa pinto nito. Nagkakamot na pinagbuksan siya ni Pau. Ano? Hingal na hingal siya pero nakuha niya pa rin sumagot. Ang gitara ko. Akin ang gitara ko. Pagkatapos niyang makuha ang gitara, nagmamadali siyang pumunta sa venue ng competition. Natatakot siya sa pwedeng mangyari. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang ina. Pero bahala na. Bahala na talaga. Dahil sa pagkakataong yon, susugal na siya para sa kanyang pangarap. Ano man ang mangyari, hindi na siya magdadalawang isip. Hindi niya na ulit tatalikuran ng musika. Nandito na ako. Hinihingal niyang sabi nang makita ang mga kabanda. Gulat na gulat ang mga ito nang makita siya. Mahinang tumawa si Steven nang maluha-luha siyang yakapin ni Irene. Niyakap niya rin ito. Isa ang dalaga sa dahilan kung bakit kahit talikuran niya ang musika, paulit-ulit siyang bumabalik. Wait, magayos ka muna. Aayusan kita. Garal-galang boses na sabi ni Irene. Sasali ka na? Paano ang mama mo? Napalunok siya at mapait na napangiti. Hindi ko pa alam. Kapag nalaman niya to, kakausapin ko siya ng maayos. Gusto ko na rin naman na mapag-usapan namin ang mga nangyari noon. Isa lang ang sigurado ko. Gusto kong ipagpatuloy ang totoong pangarap ko. Gusto kong habulin ang bagay na gusto ko dahil alam kong dito ako sasaya. Pinunasan agad ni Irene ang mga luha nitong tumulo. Ilang araw ka rin hindi nagpakita. Nakakamiss ka rin naman pala. Pero slight lang. Nang gabing yon, nag-perform sila ng buong puso. Tinanggal na rin ni Steven ang kanyang cap, pati na rin ang mask. Hayagan niya nang ipinakita kung sino siya. At pagkatapos, sila ang tinanghal na panalo. May lumapit pa sa kanilang talent. Isang gabi, kapapasok pa lang ni Steven sa pinto nang may marinig siyang malakas na kalampag. Kasunod ay tinig ng kanyang ina. Nagsinungaling ka sa akin? Parang tumigil ang pintig ng puso niya. Nakatayo ito sa kusina, suot pa rin ang apron. Namumula ang mga mata habang basa ang pisngi. Bukas pa ang TV sa likuran. Nakapos ang isang video ni Steven habang tumutugtog sa entablado. Ang kanyang mukha, ang kanyang boses sa isang performance ay nag-viral sa online. Paano mo nagawa sa akin to? Sigaw ni Belinda, nanginginig ang tinig sa sakit at galit. Sa tatay mo! Namatay siya dahil sa gitara na yan. Dahil sa walang kwentang musika na yan. Dahil sa'yo. Tapos ngayon, nagmamagaling ka sa entablado na parang artista. Parang sinampal siya ng mga salitang yon. Lumapit si Johan mula sa kwarto nila, gulat at hindi makagalaw.
Hindi naiintindihan ang mga isinisigaw ng ina, pero marahil ay alam nito ang galit kung saan nagmula. Bumaling si Steven sa ina. Hindi ko naman po intensyong magyabang. Mama, ito po talagang pangarap ko. Hirap na po kung itago sa inyo. Ang saya-saya mo, sigaw ni Belinda. Parang walang nangyari. Parang hindi tumakbo ang tatay mo papasok sa apoy dahil wala ka sa bahay. Dahil tumakas ka para tumugtog. Namumuo ang mga luha ni Steven. Tama na po, Mama. Hindi ko naman po ginusto ang mga nangyari. Hindi ko naman po alam na magkakasunog sa bahay na yon. Huwag mo akong sabihang tumigil. Kung marunong ka lang sana sumunod sa utos, hindi na sana bumalik ang papa mo ron. Tuluyang pumatak ang mga luha niya. At ano, Mama? Kasama rin ako sa nasusunog na bahay. Hindi ko naman po ginusto pumasok si Papa ron at bumalik. Alam kong may kasalanan po ako. Pero ginusto ko po ba yun para sisihin niyo ako ng ganito? Para ako pang nagsindi ng apoy. Kung makapagsalita po kayo sa akin. Nanigas ang mukha ng kanyang ina. Iniwan mo siya. Iniwan mo ang kapatid mo. Iniwan mo kami. Mama, oo, mali ako. Alam kong pagkakamali ang ginawa ko na iniwan ko siya ron. Tuluyan na talagang sumabog ang lahat ng bigat na nararamdaman ni Steven. Bata pa po ako. Gusto ko lang matutong tumugtog. Gusto ko lang matutong maggitara. Mas naging motivated po akong matuto. Dahil din kay Papa. Kasi nangako siya na manunood kapag tinugtugan ko. Nanginginig ang mga kamao niya. Hindi ko alam na masusunog ang bahay. Hindi ko alam na babalik siya sa loob. Hindi ko po hiniling na mamatay si Papa, Ma. Kasi kung may nagawa lang po ako, sana ako na lang po ang namatay sa sunog na yun at hindi po siya. Pero namatay siya. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Dahil sobrang pagmamahal niya sa'yo. Bumalik siya dahil akala niya'y nandun ka pa rin. Akala mo po ba hindi ko iniisip yun araw-araw? Hindi na mapigilan ni Steven ang mga hikbi. Akala mo po ba hindi ako nagigising tuwing gabi na sana hindi ako umalis? Na sana hindi ko iniwan si Johan mag-isa? Na sana naghintay ako ng isa pang araw bago ko hinawakan ng gitara? Akala mo po ba hindi ko iniisip na sana ako na lang? Napasinghap ang ina. Nanlambot ang balikat nito na parang sinuntok ng hangin. Bata lang po ako, bulong ni Steven. Mahal ko pang musika, pero pinarusahan mo ako dahil doon. Ilang taon akong pinurusahan at naniwala po ako sa parusang yon dahil alam ko nga po na may kasalanan ako. Dahan-dahang lumapit si Johan sa kusina. Wala itong sinabi. Nakatayo lang ang kanyang kapatid malapit sa pintuan habang umiiyak. Pinunasan ni Steven ang mukha habang habol ang hininga. Ayaw mo na nagpapatugtog po ako. Tinapon mo ang lahat ng album na palihim ko pong binibili. Hindi ka na nga pong umingiti tuwing humuhuni ako. Pinapatigil ka kahit kaunting melody. Ngumingiti ka lang po kapag tahimik ako. Kapag may nagawa po ako para kay Johan. Hindi ko naman po gustong dungisan ang alaala ni Papa. At kahit kailan, hindi ako tumigil sa pagkamis sa kanya, Ma. Mahal ko rin po siya. Nawalan din po ako ng ama. Tinakpan ng kanyang inang mukha gamit ang dalawang palad. Nanginginig ang katawan nito dahil sa labis na pag-iyak. Huminga ng malalim si Steven, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ko po siya kinakalimutan dahil ang bumabalik po ako sa musika. Hinahanap ko lang naman po kung sino ba talaga ako. At sa unang pagkakataon sa tagal ng panahon, parang alam ko na po. Para po ako dito, Ma. Palagi na lang po akong nakasunod kay Johan. Bawat gagawin kong desisyon, kailangan mag-adjust para sa kanya. Ganun na po ang buhay ko simula bata pa. At mas lalong bumigat nang mawala si Papa. Kasi kahit ako rin naman po, alam ko sa sarili ko na may kasalanan din sa nangyari. Hindi ko po siya pinalitan. Hindi ko po pinagtaksilan si Papa. Pero hindi ko na po kayang buhatin tong bigat. Masakit na, Ma. Sobrang sakit na. Tahimik
Pero parang bumubulwak ang lahat ng hindi nila nasabi sa mga lumipas na taon. Mabagal na paghinga ni Johan sa may pintuan habang umiiyak. Maya-maya'y lumapit na ito at niyakap ang kanilang ina. Dahan-dahang ibinaba ni Belinda ang mga kamay. Namamagana ang mga mata nito sa labis na pag-iyak. Nang gabing yon, natapos ang pag-uusap nila na walang matinong katapusan. Basta kinabukasan, hindi siya gaanong pinapansin ni Belinda. Kahit kausapin niya, umiiwas pa rin ito. Kaya naman, pilit niya na lamang inintindi. Subalit kahit na may hindi sila pagkakaunawaan, nanatili pa rin si Steven sa musika. Next month, pipirma na tayo ng kontrata. Mabilis tayong nag-viral at in-demand din sa public nang mag-face reveal ka na at nalaman nilang may banda tayo. Tuloy ka pa ba? Tanong sa kanya ni Irene habang nasa school sila. Marahan naman siyang tumango. Oo, tuloy. Nag-usap na kami ni Mama. Hindi pa naayos pero at least nasabi ko na ang saloobin ko. Hindi na ganun kabigat. Susuyuin ko na lang siya. Ikaw? Napahalakhak naman si Irene. Ako? Saan? Sa parents ko? Siyempre, tutol sila pero wala naman silang magagawa. Matigas ang ulo ng anak nila, napilit nilang pinalalaki as a prim and proper woman. Saka may kakampi ako, si Daddy. Si Mama lang naman kasi talagang obsessed na ilagay ako sa klase ng music at environment na hindi ko naman gusto. Nanatili pa sila sa labas ni Irene pagkatapos ng school. Minsan lang sila magkaroon ng solo time sa isa't isa. Palagi na naman kasing nakabuntot ang mga kabanda nila. Nagiging tropa hangout tuloy ang gala sa halip na date nila ni Irene. Kiss mo nga ako? Mahinang sabi ni Irene habang kumakain sila. Bigla namang lumayo si Steven. Anong kiss? Hindi pa kita nililigawan. Hindi ako hahalik ng hindi ko girlfriend. Mas lalo na kitang hindi naging crush. Ganyan ka na pala. Tumawa naman ito. Sa'yo lang naman ako ganito. Pasalamat ka nga. Humihingi ng kiss ang crush mo. Dream come true kaya yun para sa'yo. Pinilit na sumimangot ni Steven pero hindi niya naman mapigilan ng mapangiti. Wala talagang araw na hindi siya napapatawa ni Irene o napapangiti. Nawiwindang siya sa mga banat nito pero nagugustuhan niya rin naman. Maya-maya'y umuwi na rin naman sila. Bukas pa ang chicken restaurant kaya tumulong na muna siya hanggang sa closing. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina at nagulat siya nang tumugon ito. Magkasama po kami ni Irene kanina. Bumili po siya ng donut para sa'yo. Pasalubong po namin. Mahinang sabi ni Steven at may kaunting hiyang nararamdaman. Tumango naman si Belinda at tinanggap ang box. Sabihin mo, salamat. At dumaan siya rito next time. Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Sandali silang natahimik. Maya-maya'y muli itong nagsalita. Anak, may rellenong bangus dyan, paborito mo. Kumain ka kapag nagutom ka. Parang hinaplos ang kanyang puso. Talaga po? Kumain na po kami sa labas ni Irene. Pero nagutom po ako ulit kaya kakain po ako. Salamat ma. Mabilis niyang kinuha ang ulam. Nagsandok din siya ng kanin. Naluluha siya habang kumakain. Ilang buwan na silang hindi nagpapansinan ng kanyang ina. Kaya malaking bagay sa kanya na naghanda ito ng paborito niyang ulam para sa kanya. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad lang siya ng kaunti sa labas. Nang makapagpababa ng kinain, saktong closing na kaya tumulong na siya sa paglilinis. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Belinda sa kanya. Umawang ang bibig ni Steven. Oo naman po, pwedeng-pwede po. Ilang sandali pa ay umupo na sila pareho sa harap ng lamesa. Walang nagsalita sa kanila, parang walang nangahas manguna, hanggang sa pinutol ng buntong hininga ng kanyang ina ang katahimikang iyon. Nagtatampo ka pa rin sa akin? Tanong ni Belinda sa kanya. Umiling agad si Steven. Wala po akong karapatang magtampo sa inyo. Naintindihan ko naman po ang sakit na nararamdaman mo. Alam ko po kung saan ang gagaling ang sama ng loob niyo po at hindi ko po kayo masisisi ron. Pero hangad ko po na sana lahat ng sugat na meron po tayo sa nakaraan, matuto po sana nating paghilumin. Kasi mama, ang bigat na. Nanginig ang mga kamay ng mama niya.
sorry. Sorry kung nagkaroon ako ng sama ng loob sa'yo sa mga nakalipas na taon. Pasensya ka na kung sinisi ko sa'yo ang mga nangyari noon. Hindi ko lang talaga alam kung paano mo tatanggal ang sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ng papa niyo ni Johan. Sobrang nahirapan talaga ako. Nasanay ako na nandiyan ang papa niyo kapag may problema ako, kapag napapagod o nahihirapan. Kaya ang hirap tanggapin para sa akin na nawala siya ng gano'n na lang. Kung alam lang sana namin na wala ka ron, baka nailigtas pa siya. Baka buhay pa si Edward. Sandaling tumigil ang kanyang ina sa pagsasalita, pero muli ring nagpatuloy. Pero naisip ko rin na baka may dahilan ang lahat kung bakit nangyayari ito. Naisip ko na ginawa niya rin naman yun para sa'yo. Anak ka namin, kaya naintindihan ko kung bakit sobra siyang nag-aalala sa'yo noon. Hindi ko naisip na mga magulang kami na handang magsakripisyo para sa inyong dalawa ni Johan. Siguro kasi naisip ko lang na kung nandun ka at nailigtas, mamatay man ang papa nyo, at least alam namin na para sa inyo yon. Pero hindi eh, namatay siya sa isang pagkakamali. Tuloy-tuloy na tumulo ang mga luha ni Steven. Sorry mama, sorry po. Hinaplos ni Belinda ang kanyang mukha at naluha na rin. Patawarin mo ko anak, nagkamali rin ako. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo dahil sa sakit na nararamdaman ko. I'm sorry. Sana mapatawad mo pa ako. Aaminin ko, hindi ko pa rin gusto na bumalik ka sa musika. Pero wala naman akong gagawin para pigilan ka. Ang tanging hangad ko lang, bigyan mo sana ako ng panahon na matanggap ang lahat ng to. Basta huwag mong papabayaan ang pag-aaral mo. Gusto kong makatapos ka pa rin. Tumango naman agad si Steven. Naiintindihan niya ang desisyon ng kanyang ina. Alam niyang nahihirapan si Belinda. Subalit, kaya niyang maghintay. Kaya niyang ipakita rito na pinaninindigan niya ang musikang matagal nang tinalikuran. At ang kaalamang susubok ito na tanggapin yon, malaking bagay para sa kanya. Simula ng araw na yon, malaya na siyang tumugtog at nagbanda. Masaya siya sa kanyang ginagawa, pero katulad ng pangako niya, hindi naman pinabayaan ni Steven ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan, nakatapos siya ng may Latin honors. Kaya proud na proud si Belinda. Oh, picture kayo, nakangiting sabi ni Irene. 1, 2, 3, smile! Ang alaalang yun, mas naging memorable nang kumain sila sa restaurant. Masayang masaya ang kalooban niya. Si Johan nakikipag-usap sa mga kabanda niya. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil natututong mag-sign language. Hoy, bakit naka-holding hands kayo sa ilalim ng lamesa? Kayo na ba? Tanong ni Nadine at biglang itinaas ang magkahawak nilang kamay ni Irene. Napairap naman ang kanyang girlfriend. Chismosa ka? Oo, kami na. Walang aangal. Sinagot ko na siya kanina. Natawa na lang si Steven at hinaplos ang kamay ni Irene. Ang tagal na nilang nagliligawan, kaya napuno ng kagalakan ng kanyang puso nang sinagot na siya nito. Ang ingay niyo pala, pwedeng pagkatapos ng rehearsal ninyo dito na kayo kumain. Ililibre ko kayo. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Tumawa naman si Nadine. Salamat po. Kakain po kami palagi dito hanggang magkaroon ng mga pakpak. Nagtawanan naman sila sa sinabi ni Nadine. Samantala, nanatili ang ngiti ni Steven habang nakatingin kay Belinda. Malaking bagay sa kanya na sinabi nito yon. Pakiramdam niya, sinusuportahan nito ang pagbabanda niya kahit sa simpleng panlilibre lang sa kanila. At doon, unti-unti na balang araw, makita niya ang kanyang mama na manood ng live performance nila. Sobrang saya mo pero alam kong hindi lang dahil sinagot kita kung bakit masaya ka. Pakiramdam ko, masaya ka kasi nakilala ng mama mo ang mga kabanda natin. Nakangiting sabi ni Irene. Mahina naman siyang tumawa habang ka-holding hands ito. Kilalang kilala mo na talaga ako. Wala na akong may tago sa'yo. Oo, masaya na ako.
na kinikilala na ni Mama ang mga kabanda natin. Kasi alam kong paunti-unti, matatanggap niya na bumabalik na talaga ako sa musika. Tiningnan siya ni Irene na puno ng lambing. Sobrang proud ako sa'yo, Steven. Naniniwala ako na balang araw, matutupad din ang pangarap mo na mapanood ka ng mama mo na tumugtog at kumakanta. Hinaplos niya ang mukha nito. Sana nga. At salamat din sa'yo. Dahil sa kakulitan mo, nabuksan ang mga issue sa pamilya namin. Nawalan ako ng takot na bumalik. Isa ka sa naging motivation ko. Mahina siyang tumawa at niyakap ito. Kasama niya si Irene sa lahat, kaya alam niyang naiintindihan nito ang nararamdaman niya. Kaya ang goal nila at ng mga kabanda niya, mahikayat si Belinda na manood ng live performance nila. Dahil sa patuloy na pagbabanda, nakilala ng ilan nilang kanta. Nakapagpundar na ng ibang property at napalawak ang chicken restaurant nila. Siya na rin ang nagpapaaral kay Johan, kaya talagang nagpapahinga na lang ang nanay nila. May concert kami. First concert. Nilagay kita sa VVIP seat. Pupunta ka? Tanong ni Steven. Hindi sumagot ang kanyang ina, kaya bahagya siyang nadismaya. Pero nang dumating ang concert, hindi niya mapigilang mapaluha nang matanaw si Belinda kasama si Johan. Umiiyak ito habang nanonood sa kanya sa entablado at pumapalakpak ng malakas. At sa pagkakataong yon, lahat ng bigat na nararamdaman niya, tila unti-unti nang inalis ng Diyos mula sa kanya. Tinuturo sa atin ang kwentong ito na ayos lang na may dalang sakit, pero huwag nating hayaan na ito ang pumigil sa atin na mabuhay. Minsan, sinisisi natin ang sarili sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado at tinatago natin ang mga pangarap natin dahil takot tayong masaktan o makasakit muli. Pero nagsisimula ang paghilom kapag hinarap natin ang totoo at pinatawad ang sarili. Paalala rin ito na kahit tahimik ang isang pamilya, may pagmamahal pa rin nariyan, naghihintay lang na masabi at marinig. At higit sa lahat, itinuturo ng kwentong ito na ang pagtupad sa pangarap ay hindi paglimot sa nakaraan. Ito ay pagpiling mabuhay kasama ito, hindi bilang alipin ito. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.